Hi guys, welcome to this channel. This is a reading for Sagittarius. Your energy at this time, Sagittarius. Reading for Sagittarius. Nine of Swords. Sagittarius, this is your energy. Hindi ka makatulog. Inaatake yung isipan mo, merong nananakot sa'yo, merong na-intimidate, or merong nasa-threaten sa'yo, para experience ng anxiety, spiritual attack, nakaramdam ka ng fear, takot, inaatake kasi yung isip mo. Merong mga na-atake, merong nananakot sa'yo, merong na-atake sa isip mo, kaya ganyan. Parang ka-experience ng anxiety, na overthink ka, ganun. Ano pa, ang energy ng Sagittarius eh. Two of Pentacles. Sunod nito ay, collect. Mamaya. Wala na din kasi yung zodiac sign eh. Balik na naman sa sa Libra after this. Ito na yung last na zodiac sign na reading ko na yung iba. Sunod ay Libra naman. So ito Sagittarius, actually hindi ka na nagja-juggling, hindi ka na nahihirapang mag-decide kung ano yung gagawin mo. Hindi ka na nagda-doubt sa desisyon mo. Decided ka na or desidido na gawin ang isang bagay o piliin ang isang bagay o tao man, o basta hindi ka na nahirapang magdesisyon, ganyan. Hindi ka na natatagalan sa pagdidesisyon, sa pag-iisip, pagdidesisyon yan. So, ano pang about sa'yo, Sagittarius? About Sagittarius. Two of Wands. Hindi na tuloy yung plano mong mag-travel. Dahil may nanakot sa isipan mo. Saan mo ba dapat gusto pumunta? Tinatakot ka nila. Sa maraming kaaway dun. Maraming mga gusto more clarification with this 5 of Wands. Ano ba yung 5 of Wands dyan? 6 of Pentacles in reverse. Madaming mga doon gusto makipag-compete sa'yo, madaming kaaway doon, madaming gustong humarang sa'yo, humadlang doon sa lugar na napupuntahan mo. Yung mga tao doon ay hindi generous. Ang gusto nila ay mag-take lang ng mag-take. Ibig sabihin mga selfish, mga ganun. Mga selfish yung mga tao. Yung kahit hindi sa kanila ay ipaglaban nila. Mga ganun sila. Yung pupuntahan mo na yan, yung lugar doon, mga selfish yung mga tao. Mga taker. Mga taker ang mga tao doon. At mahilig makipag-compete. May mga kaaway doon. Gustong humarang, madhalangan ka. Sino ba yung pupuntahan mo doon sa lugar na yun? Nag-aantay to, yung tao. Kung tao man itong pupuntahan mo, nag-aantay talaga to, may inaantay siya. Siguro sa pagdating mo, inaantay ka niya.
more information dito sa Three of Wands. Ay, nag-aantay ito na ano eh, na may inaantay siya para siguro kunin mo, ilipat mo siya. May anak kayo, di kasama yung anak nyo, pero kung wala, nadalhin mo siya, ilayo mo siya dun sa lugar na yun. Kasi yung lugar na yan, mga selfish yung mga tao dun, mga greedy siguro to, kasi kaya gusto nilang harangan ka. May mga ginagawa sila na parang ipag-compete pwede sa person mo, sa'yo. Ganun mga greedy. Katulad sa destiny. Hindi naman kanilang destiny. Gusto nila angkinin. Gagawa sila ng mga deceit, manipulation, witchcraft. Kukulamin nila yung tao kasi gusto nila gawin yung destiny ng isang tao. Ganun yung mga evil. Ganun yung mga greedy. Mga greedy to. O kaya ay mga evil o masasama nga yan. Nag-antay ito na mawala na yung illusion sa isipan ninyo. Mawala na yung madlang sa'yo. Mga pumipigil sa'yo. Mga fear sa isipan mo. Yung mga atake sa isipan mo. Mga sinent na mga illusion, orasyon, mga ganyan. Para, yan ang inantay niya, ikaw eh. Ikaw ang inantay niya para matangay mo na siya palayo. Makaalis na siya doon. Makalayo na siya. Sa lugar na to na may madaming kaaway dyan, madaming mahilig makipag-compete. Madaming masasama, siguro mga selfish, mga tao doon. Inantay ka nito para siguro i-save mo siya. Ilayo mo siya sa lugar na yan. Tapos, ano pa? But, ikaw ba talaga ang the one na dapat mag-save sa kanya o lipat sa kanya, kukuha sa kanya? Ikaw ba dapat? Oo, ikaw. Ikaw nga. Pero may mga gustong humadlang, pumigil. Oh. Mga kampo ni Satanas to. Mga alaga ni Satanas to. Mga witch, wizards, warlocks, o mga fallen angel man yan. Ayaw nila kasi mukhang tinakda to. O nakatalaga. O meant na mangyari. Kasi ikaw yung the one, di ba? Na ikaw lang. At mangyayari naman yan. Matutupad yan. Kailangan mo lang na huwag magpakontrol sa mga atake nila, sa mga pinapasok nila sa isipan mo. Kailangan mo lang na huwag magpapigil. Huwag ka lang magpakontrol sa takot. Huwag ka magpa-manipulate. May sinasend silang mga illusion kasi siguro sa isip ng person mo o sa'yo or both of you para takutin kayo, pigilan kayo. Manipulation, hindi lang takot, intimidation yan. Ano bang witchcraft? Manipulation, intimidation, deception, pang-harm, mga ganyan, distractions, di ba? Mga selfish ng mga tao doon, mga ano eh, mga gusto nilang yung sila yung bigyan, ganyan. Ang nakukuha ko dito mga ano to, yung mga greedy. Mga greedy yung mga tao doon. Yung hindi sa kanila, gusto nila angkinin. To the point na nangungulam sila, yung mga ganyan. To the point na gagawa sila ng mga deceit, manipulation, scheme,
mangulam sila para angkinin o agawin yung sa iba. Ganon yung masasama, guys. Ganon yung mga evil. Kaya nga evil eh. Ewan ko lang kung mga tao to. Pwede din mga tao or fallen angel. Kung tao yun, mga gumagawa ng mga deceit, witchcraft, mga ganyan yan. O nagbabayad sila sa mga witches, mga ganyan. O same pa rin kasi sa kadiliman eh. Kasama nila yung fallen angels o mga ganyan. Kasi lalo kung tinakda to o sabihin na natin nakatalaga na to, tinalaga ng God na mangyari na ikaw kukuha sa kanya, eh talagang haharang yung mga fallen angel, no? So kailangan mo talagang maging matapang, maging strong ang isipan mo na hindi ka magpakontrol, hindi ka magpapigil na kunin itong person na to at inantay ka niya yun. Nakunin mo siya at ikaw nga daw talaga yun nakatalaga na the one na kukuha sa kanya doon. Lilipat mo siya. Ewan ko kung saan mo ililipat sa lugar mo. Yan. Nainggit siguro tong mga to. Meron pagka-greedy nila. Kaya yun, no? Kasi ano pati yan. Lalo kung tinalaga ng God to. Tinakda ng God. Kasama sa plano ng God na kunin mo to. Ay syempre haharang yung mga evil forces. Kasama ng mga witches, wizards, warlocks. So, lahat ng evil forces, fallen angels, mga ganyan. Haharangin sila kasi against nga yan sila sa plano ng God. Basta yan ganyan sila. Sa kadiliman yan sila eh. Kaaway ng God yan eh. Basta ganun yan sila, parang lahat na lang ng plano ng God gusto na pigilan. Ganun yan sila. Yun sa kadiliman. Kung sakali man na itong mga witches, wizards, warlocks man to, umamas sa mga tao, kahit driven sila ng inggit o pagkagahama nila o gusto nila ng power and control, o kaya ganyan gusto nilang marang, pigilan yung pagkuha mo dito sa person mo na to, para pigilan ka na kontakin si person mo o puntahan mo o malipat mo na sa lugar niyo. Mission nila kay Satanas yan. Mission nila yan sa devil, from the devil's kingdom. Yan. Basta witchcraft mission yan sa the devil's kingdom. Ganun ang kanilang mission. Mawala na din yung pagkalito mo. Hindi ka na din malilito. Hindi ka na daw malilito. O hindi ka na madidistract yung isipan mo. Mga distractions ng mga kaaway. May sinesend ka sila kagaya nito. Ginagawa nila siya. Four of Swords. Mapanatag na din yung kalooban mo at isipan. Ma-relax ka na din. Makatulog ka na din ng mahimbing. Hindi na-distract na isipan mo. Tinatakot ka ganun. At itong mangyayari din. Hindi ka na din nila mapastagnan. Kaya nila inaatake yung isip mo kasi gusto nila mastagnan ka. Hindi ka makapunta dun sa person mo. Hindi mo siya matangay para hindi mo makuha yung person mo. Hindi mo mailipat yung person mo. At hindi ka na din maging, alam mo yung mahina, weak, madalas sa emosyon na hindi ka na nila mapahina emotionally, mentally. Hindi ka na nila matatalo. Hindi ka na nila makontrol. Magiging ano ka na parang Five of Swords na hindi ka na magpapigil, hindi ka na magpakontrol. Lalabanan mo na yung mga gusto mong makontrol sa'yo. Na kunwari sa isip mo, gusto nila matakot ka, no? Yung takutin ka nila. Hindi ka na magpadala sa takot.
Hindi ka na mapapigil sa takot. Kunwari, kontakin mo sa person mo, ganun. Gusto mo kontakin, tapos meron silang sinesend na mga spell, orasyon, o kung ano mga karga, o kung ano man yan, para matakot ka na hindi mo na ituloy, ay maging ano ka na maging matatag, maging matapang, maging strong yung mind mo na hindi ka mapapigil sa kanila. Hindi ka na nila mapigilan. Magagawa mo na to na makuha yung person mo, may lipat mo. Ikaw daw talaga yung the one na kukuha sa person mo. So, para kung tinalaga na talaga ng God yan, o tinakda, o pwedeng destiny. Sabihin natin ganun. Sino ba yung, ano ba yung person mo dito kanina sa 3 of Wands energy? Nag-aantay siya yun. Nag-aantay siya talaga ng kukuha sa kanya. At ikaw daw yung talaga yung nakatalaga. Ikaw daw talaga yung the one na kukuha sa kanya. Sagittarius to. Anong nais sabihin ni 3 of Wands sa'yo? Sagittarius. 4 of Cups in reverse. Ano pa ang nais sabihin sa'yo, Sagittarius, ni 3 of Wands? Yan ang energy ng person. Nagre-recover daw siya sa sa sadness, sa kalungkutan. Yung uncontented siya sa buhay niya siguro. Nag-recover na siya from that. And then, hindi daw siya makapag-take na action. Hindi daw siya makaalis dun. Hindi siya makaalis dun sa lugar na yun. Pero nag-recover na siya sa sadness. Oh! Wow! Bakit? May parcel ka, 129. Mamaya na, tingnan mo. Hindi daw siya makaalis dun. Kasi ikaw yung the one talaga na kukuha sa kanya dun. Kaya siya nag-aantay. Alam ba ng person mo na ikaw ang kukuha sa kanya? Let's see. Hindi niya alam. Na ikaw talaga ang kukuha sa kanya. Hindi niya alam. Hindi siya sure. Hindi niya alam. Baka may hinala lang. Pero hindi niya alam. O maaaring hindi siya sure na ikaw ang kukuha sa kanya. Pero ikaw yung the one na kukuha sa kanya. Hindi daw siya makaalis dun eh. Ito, the Chariot to. Pagka upright sana to, hindi makaalis siya, no? Anytime na gusto niya. Hindi daw siya makaalis dun. Baka walang pera o na-trap siya dun o kasi nga, ikaw talaga nakatalaga eh. Ikaw talaga yung the one na kukuha sa kanya dun. Ano ba to? Na kasama sa divine plan? Kasama sa divine plan? Yes, kasama sa divine plan. Ikaw talaga ang kukuha sa kanya dun. Ikaw ang the one na kukuha sa kanya dun. Pero it's up to you kung magpadala ka sa pananakot nila, sa manipulation ng mga kaaway, magpapigil ka sa kanila, it's up to you. Or tapakan mo ang loob mo, o isang tabi mo ang pride mo, at maging courageous ka, na kontakin si person mo, puntahan si person mo, at kunin siya doon. Nasa iyo yun. Para makapag-umpisa na kayo ng ano daw. Pag nakuha mo yan, pag nailipat na yung person mo, makapag-umpisa na kayo ng blessed life, a relationship na blessing yan from heaven. Ito na yung umpisa ninyo. Bubuo na kayo ng pamilya. Actually, kompletong pamilya. Magkaanak siguro kayo ganyan. Or, kasi mga bata naman dito. Kompletong buhay. Yan.
prosperous, abundant, masayang buhay. At ito naman itong mga kaaway na to, kung may mga tao dito, na mga driven na inggit yan. Kahit greediness. No? Driven sila ng inggit at greediness. Gusto nila ng power and control. Gusto nila sila mamuhay ng ganito. Kaya ginagawa nila yan. Kung mga tao man yan. Malamang hindi lang tao yan. Kasama na yung witches, wizards, warlocks dyan. Mga nakatake dyan. Mga masama, mga nasa kadiliman, mga sumulunod sa tanas. Kasama na yung mga fallen angels yan. Mga, basta lahat ng evil forces. Maharang dyan kasi kaya madami dun. Kasi gusto nga nila pigilan. Kasi nga, ano to kasama sa divine plan to divinely orchestrated to yung connection nito na mangyayari to Plano to ng God kaya gustong pigilan ng mga nasa kadiliman ng mga the devil's kingdom. Kasama ng mga lipuri sila. Kasama ng mga witches, wizards, warlocks. Gusto lang pigilan. Kasi mission din nila yan galing kay Satanas. Galing from the devil's kingdom. Ang pigilan ang mangyari yung plano ng God. So mga witches, wizards, warlocks, gusto nyo ba na galing yung mission ninyo ay galing kay Satanas? It's not too late para magbago kayo. Huwag niyong pairalin. Kung meron man kasi may alam ko minsan may mga nanonood dito na ganun, witches, wizards, warlocks. Gusto niyo bang gamitin kayo sa Satanas? Ano mapapalaan niyo? Promise ni Satanas na false promises niya. Gantimpala sa Satanas na akala niyo gantimpala. Tapon lang kayo ni Satanas sa impyerno. Pahamak niya lang kaluluwa niyo. Hindi kayo masisave sa ganyang gawain. Pero it's not too late for you to change, na magbago kayo at magbalik loob sa Diyos at gawin matuwid ang inyong mga gawain. Gawin yung matuwid na yung landas mo ganyan. Huwag kayong magpadala sa udyok ng devil sa inyo. Isipin nyo yung kinikirin yung mission. Kung mayroon mga witches, wizards, warlock dito. Isipin nyo yung kinikirin yung mission galing kay Satanas. Pero kung i-give up nyo yung mga inggit, i-let go nyo yung mga inggit, greediness, selfishness, at magbago kayo ay there's a chance na matuwid kayo. May tuwid kayo. Kakapatawarin ba kayo ng Diyos pag nagbago kayo? Kasi ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang talaga. Dumadaan lang tayo dito. At pag mga ganito na mga destiny, tinakda, hindi naman mapipigilan yan. Gagamitin lang yung mga tao na dito, kapahamakan na ng kaluluwa nila, kapahamakan ng hatid sa kanila niyan, na impyerno. Kaya mas wise na magbago na. Huwag pairalin ng inggit, huwag pairalin ng pagkagahaman, ng selfishness. Yan. May kanya-kanya namang buhay. May kanya-kanyang blessings. Kanya-kanyang, lalo kung sumusunod kayo sa kalooban ng Diyos, Diyos mismo ang papala sa inyo. Kung magbago kayo ay malay niyo. Darating mga blessings sa inyo. Diba? Pag mga gantong tinakta, divinely guided or divinely orchestrated, hindi naman mapipigilan yan ng kahit na sino, kahit magtulungan pang evil forces. God ang kalaban dyan ng mga evil forces Plano ng God yan Wala makapigil dyan, wala makadlang yan. Itong mga tao na to, na ginagamit dito, mga witches, wizards, warlocks, pinapahamak lang ni Satanas sa mga kaluluwa niya ngayon. Ang mga false promises ni Satanas na
like maagaw nila yung destiny o good fortune o ano man, i-bless nila sila, no? Pag gumawa sila ng witchcraft, false promises yun, o pagpalain sila, false promises yun. Ang totoo niyan, ang iganti ni Satanas, o kaya yung gagawin ni Satanas, hilain sila sa impyerno, Satanas. May tapon sa impyerno ang kaluluwa nila. Yun na naman ang goal ni Satanas, makuha yung mga kaluluwa ng maraming tao. So, ayan. Ito na lamang for Sagittarius.